Dapat magkaroon ng malinaw at tiyak na definisyon para epektibong maipatupad ang Anti-Political Dynasty Bill. Yan ang iginiit ng Commission on Elections sa harap ng posibleng maging epekto nito sa 2028 national elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na suportado ng ahensyang anumang hakbang upang maipatupad sa bansa ang anti-political dynasty. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kahapon, sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na naniniwala siyang maaaring maisabatas ang anti-political dynasty bill sa ika-20 Kongreso. Pero kailangan aniyang maging malinaw at tiyak ang definisyon nito kapag naisabatas para maging epektibo ang implementasyon at maiwasang makwestiyon sa Korte Suprema. Your law may not be questioned before the Supreme Court, but our IRR may be questioned before the Supreme Court. And therefore, even if we speed up the process of passing, but if we will fail to really see what is the intent of Congress, we will be charged with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Hindi rin namin po maipapatupad. So dapat po brief, broad, definite. Inihalimbawa ni Garcia ang sangguniang kabataan o SK Reform Law at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Election Code bilang malinaw at maayos na naipapatupad na batas na umaayon sa probisyon ng 1987 Constitution patungkol sa anti-political dynasty. Aniya, kung hindi magiging malinaw ang definisyon ng panukalang batas, dadami ang isusumiting cases ng questionabling pagtakbo para sa political na posisyon sa susunod na eleksyon. If the filing of the candidacy is by October of 2027, the printing of the ballots is by even December of last week or first week of January, yun lang po yung period na ginagalawan ni COMELEC to resolve all of these cases. Iba pa po yung cases ng citizenship, disqualification, and such other grounds. Meaning to say, if we will be receiving thousands of cases, with all honesty, we will not be able to resolve cases. Makakatakbo po yung dynasty o makakatakbo yung may violation ng anti-political dynasty. Kaya ayon kay Chairman Garcia, posibleng simulan ang filing ng Certificate of Candidacy sa July 2027. Naniniwala si Garcia na pursigido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Kongreso na maisulong ang anti-political dynasty, bagamat ang pinakamalaking hamon aniya ay ang paglalatag ng teknikal na aspeto ng batas. Kaugnay nito, ayon naman sa resource person na si Professor Julio Tejanqui, dapat linawin ng mga mamabatas ang mga saklaw ng anti-political dynasty bill. Kabilang dito ang usapin ng consanguinity at affinity na sakop ng prohibisyon. Ang timing ng pagtakbo sa political na posisyon, kung ang magkakamag-anak ba ay sabay-sabay o sunod-sunod na tatakbo sa mga posisyon ng pamahalaan, kung ito ba ay national o local post, at kung ano ang jurisdiction. Mungkahin naman ng grupong kontradaya na dapat wala ring political dynasty sa party list at hindi dapat payagang mag-upo ng dummies. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.